So may balak kang magpa-tubular flooring para sa iyong upper floor. Ano-ano nga ba ang iba't ibang option na pwede mong pagpilian para gawing floorboards? Ano nga ba ang mas maganda? Plastic boards? Phenolic boards? Plywood? Or kaya naman hardiplex? Kung gusto mong malaman ang mga detalye tungkol sa mga materials na ito na pang flooring, well, watch this video. Hi, Kuya Architect here. Kung magpapagawa or nagre-renovate ka ng bahay, this channel is for you. Marami tayong videos on house design and construction na maaari mong panoorin para meron ka ring guide sa mga design at material selection ng ipapagawa mong bahay. So, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa ating channel para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video natin ito, pag-uusapan natin ang mga pinaka-common na mga materials na ginagamit pang floorboards, lalo na sa mga tubular framing na flooring. I-discuss natin ang kanilang mga advantages or kagandahan at ang kanilang mga issues kung ito ay pipiliin yung gamitin para sa inyong bahay. At iba pang mahalagang details gaya ng dimension at thickness ng mga ito. So, kung ready ka na, tara! Most common flooring boards. Unang type ng floorboards ang plastic boards. Yung nauso ngayon is yung hollow type. Ito yung PP or plastic phenolic board. Ito yung may mga small gaps or holes sa kanyang core. Made ito sa plastic materials plus phenolic film, kanyang surface. Para sa PVC board pero mas rigid. Mas magaan itong gamitin kasi nga semi-hollow yung kanyang core or kanyang kabuuan as a board. Maaari itong available sa sukat na 1.2 by 2.4 meters which is parang kasukat ng isang plywood. At sa flooring, ang kadalasan ginagamit ay 3/4 inch na thickness. So, ginagamitan lang ito ng mga screw or mga finishing nails para madikit or ma-install natin ito sa ating mga floor framing. So, ano nga ba ang advantages ng paggamit ng ganitong plastic board? Well, una, dahil nga plastic, masasabi nating waterproof talaga ito. So, iwas water damage, kumbaga. And again, mas lightweight ito, mas magaan. At syempre, ang plastic ay termite resistant or hindi kinakain ng anay. Pero syempre, meron ding itong issues. Una, di ganun kataas yung impact resistance nito. Kasi nga meron itong hollow core. So, may chance mabutas kung malakas talaga yung impact force. Huwag lang talaga talon ng talon sa taas ng sahig. Kasi nga, again, maaari itong butas. But in normal use, nagtatagal naman ito. Isa rin sa main issue nito ay pagiging fire hazard. Hindi man ito madaling masunog, pero dahil nga gawa sa plastic, kapag ito ay exposed sa apoy or high temperature, nalulusaw at naglalabas ng mga toxic fume or yung nakakalason or nakakahilong mga usok. So yun ang isang example ng plastic board, ang PP boards or plastic phenolic board. Next floorboard naman ang wood phenolic board. Actually, ito yung mas kilala bilang phenolic board compared doon sa kanyang plastic na counterpart. Meron itong core na gawa sa wood sheets gaya ng plyboard at hinaluan ng phenolic resin at yung kanyang film ay gawa rin sa phenolic na surface. Kaya ito tinawag na phenolic wood boards. Yung paghalo ng phenolic resin dun sa parang wood core ay pinapa-rigid talaga nito or solid yung core ng mga floorboards na ito. At yung kanyang surface ay napaka-smooth dahil ito'y merong phenolic film. So, hindi mo na kailangan pa magbatak or something. Ito ay may karaniwang sukat na 1.2 by 2.4 gaya rin ng plywood kung gagamitin ito commonly sa flooring at yung kanyang thickness ay 3/4 inch din ang kapal. So, ano nga ba ang advantages nito? Well, hindi man ito completely waterproof pero mataas ang water resistance nito dahil na rin sa phenolic film yung kanyang surface at meron siyang phenolic resin na mix sa kanyang core. At dahil nga mix ito ng compressed wood tsaka ng resin, ay meron itong mataas na impact resistance compare naman doon sa mga plastic boards. So, hindi madaling mabutas. And again, mas madaling i-finish yung surface nito or dikitan ng adhesive for finishing kasi nga smooth na yung kanyang surface. Kaya less trabaho na sa
pagpapantay o paglilinis ng surface area ng flooring ngayon. So, ano naman ang mga issues nito? Una, ang kanyang weight. Ito'y mas magbigat compare sa ibang floorboards. At medyo pricey din. Mas mahal ito compare sa iba pa. At syempre, dahil meron itong parts ng wood, medyo prone ito sa fire. So, pwede itong maging flammable kung exposed sa, again, apoy. Pero meron namang nabibiling mga phenolic boards na fire resistant na. So, mas mahal nga lang yon at dapat mong itanong kung merong available na ganun ang inyong supplier. Now, bago tayo mag-proceed sa susunod na floor material, ay meron na pala tayong ginawang video all about the 3 most common floor design or system. Pag-usapan doon ang mga advantages at issues ng paggamit ng mga conventional suspended concrete slab, steel decking floor, at syempre ang tubular flooring. If interesado ka sa comparison ng tatlong ito, you can watch this video later. Link on the comments and description below. Now, punta tayo sa pangatlong floorboard, ang Paisim board. So, again, itong mas kilala natin sa pangalang Hardiplex. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, ang Hardiplex ay isang brand name. Ang generic name ng material na ito ay fiber cement board or Paisim board. Ang material na ito ay gawa sa cement mixed with cellulose fibers para maging mas matibay. So, generally, ito yung matatawag nating cement board. At ang dimension nito ay gaya rin ng isang plywood na sa 1.2 by 2.4 meters. At for flooring, ang ginagamit dito ay 16 to 18 mm na kapal. But merong ginagawang parang double layering kung gagamit ka ng Paisim board. Ito yung pagpatong ng mas makapal na Paisim board, tapos tinatap ito ng mas manipis na Paisim board din. Maaring 12 mm yung mas makapal na Paisim board, tapos on top of it is pwede na yung 4 mm na kapal. So, total yung parang 16, parang ganon. Tapos, naka-layout ang mga ito na naka-perpendicular sa kanyang posisyon. Ginagawa ito para kahit na mag-crack yung upper na board ay hindi ito tutuloy doon sa ikalawang substrate or doon sa mas makapal. Kaya hindi babagsak yung floorboard. But kung hassle na, well, marami namang gumagawa na iisang sheet lang or board ang pinapatong sa floor frame. Ito ay ginagamitan lang ng screw para ma-attach sa board. At kung gagamit ka ng multi-layer na boards for your flooring, ay yung top na board ay nilalagyan lang ng adhesive para dumikit sa substrate na Paisim board. So, ano naman ang mga advantages ng paggamit ng Paisim for flooring boards? Well, first, unlike sa mga phenolic or plastic boards, mas available ito sa ating mga tindahan or hardwares. Hindi ka mahirapang mag-source nito. Mataas-taas rin naman yung impact resistance ng ating fiber cement board, lalo na kung gagamitin yung tamang kapal. Hindi rin ito inaanay at hindi madaling masira ng tubig. At isa sa main advantage ng paggamit ng isang fiber cement board as flooring ay pwede mo itong patungan ng mga ceramic tiles dahil nga gawa ito sa semento rin. So, ano-ano naman ang mga issues nito? Una, hindi smooth yung kanyang surface. At ito ay absorbent din sa tubig. Nag-absorb ito ng liquid unless lalagyan mo ito ng waterproofing. So, dahil nga gawa ito sa semento, mataas-taas rin dito ang heat absorption rate. So, kung mainit yung taas, maaari itong tumagos sa baba. At isa pa sa main issue nito ay nagiging brittle or marupok over time, especially kung nakaka-absorb ito ng maraming tubig. So, kung gagamit ka ng Paisim board or Hardiplex, kailangan mo itong applyan ng waterproofing para again magtagal talaga ito. Especially kung gagamitin mo ito near sa mga places gaya ng banyo sa taas. Or di naman kayo kung maglalagay kayo ng lababo sa taas ng inyong bahay kung saan ang gagamitin yung sahig ay fiber cement board.
Anyway, for more details sa PySim board application sa walls, ceiling, flooring, at iba pa, you can watch this video naman later. Again, link on the description and comments below. Now, lastly, para sa mga floorboards, ang pinakamura ang plywood. So, commonly, gumagamit tayo ng 3/4 inch na thickness ng plywood. So, marami rin ang tumatawag sa makapal na plywood as plyboard. Pero, plywood lang talaga ito, makapal lang. As we all know, meron itong dimension na 1.2 by 2.4 meters ang sukat. At for flooring and other application, mas ideal talaga kung gumamit tayo ng marine plywood. So, ano nga bang advantages nito? Well, isa is being lightweight or magaan compare naman sa phenolic board at saka sa fiber cement board. At alam nyo ba na medyo makukonsider natin na mas mataas yung impact resistant ng isang plywood, lalo na kung makapal ito, compare sa isang cement board. Dahil ang wood is known to be a material na kayang mag-distribute effectively ng impact force, kaya hindi ito nako-concentrate sa isang part niya at naiiwasan ang madaling pagbasag or pagkasira nito. At hindi rin heat absorbent ang plywood dahil gawa nga sa kahoy, warm sa paa, hindi malamig. But of course, alam naman natin dahil gawa ito sa kahoy, prone ito sa sunog. At prone nga ito sa anay unless mag-apply ka ng mga wood protector solution o yung mga anti-anay na mga liquid solution na pinapahid sa mga plywood. At syempre, water absorbent din ang plywood. Kaya kung napabayaan na merong nag-absorb na tubig gaya ng leaking sa taas, magkakaroon ng molds at masisira talaga ito. Anyway, meron tayong videong ginawa na nagko-compare sa fiber cement board versus plywood naman kung ano ang mas magandang gamitin pang siding or pang dingding ng interior at exterior ng bahay. So, ang comparison na ito ay nasa video. Pwede mong panoorin later. Again, link on the comments and description below. So, kung ngayon diniscuss natin yung mga floorboards, atin namang pag-uusapan isa-isa ang mga maaari mong pagpili ang mga floor finishings para nga sa iyong sahig. From pinakamahal to pinakamurang lightweight floor finishings. So, i-discuss natin sila sa susunod. So, abang-abang na lang. Well, yun yung mga floorboards na pwede mong pagpilian. Sana nakatulong ang video ito sa iyo. Kung meron kang katanungan or opinion regarding sa topic natin ngayon, pakisulat lang ito sa ating comments below. At please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.